So yung asap mga kutsa, today is another day. So ngayon ay nandito ako sa aking studio. Then, mapapansin niyo yung suot ko ngayon, no? Ay ito yung damit na sinuot ko dun sa nakarang kong video, which is yung sa review and demo ko dun sa Kalin Pure Sky Overdrive. At nagkataon lang na ito pa rin yung sinuot ko ngayon dito sa video ko na ito, no? At baka sabihin ninyo, di ako nagpalit or hindi ko ito nilaban. Nilaban ko ito no mga kutsa. At baka sabihin nyo, di ako naliligo. Basta ako nagpapalit ng damit, naglalaba, and naliligo ako. Basta yun na yun, ay iginin nyo no mga kutsa. So ngayon is month of March na, no, napakabilis ng panahon at ng oras, no, dahil the surrounding and the fastest of the earth and the gravity. What? Yun, syempre, nakakahinga tayo at nabubuhay pa rin tayo ng mga katsya. Magpasalamat pa rin tayo kay Lord dahil syempre, nandyan siya palagi sa atin at ginaguide niya tayo araw, tanghali, hapon, gabi o madaling araw. Basta always tayo mag-thank kay Lord, no? May blessing man or wala, ang mahalaga ay nabubuhay pa rin tayo at kasama natin lagi si Lord, no? Lagi natin tatandaan yan. Lagi ko sasabihin niya no mga katsya. Ang topic natin or yung i-share ko sa inyo dito sa video na ito ay more on about na naman tayo sa guitar effects or kumbaga sa mga guitar pedals, no? Ay ano ba yung may ibibigay ko sa inyo tips or kung paano ba makabili ng mga effects at ano ba yung mga mai-recommend ko ng mga effects na dapat ninyong bilhin o mga katsa. Kumbaga yung mga budget meal na lang yung itatopic natin or yung mga isasuggest ko sa inyo. Kumbaga mga 5,500 below, no? Umpisahan na natin. So sa pagpili ng effects no mga katsa, ang dami talagang mga nalilito, lalo na yung mga beginner or kahit yung mga middle na mga marurunong na sa effects, no? Hindi nila alam ang gagawin or hindi nila alam kung ano ba yung mga effects na kanilang bibilhin kahit lalo na sa mga beginner dahil may mga kakilala din ako na bakit ganyan yung effects na binili mo tapos minsan nagkakaroon ng problema, minsan nagloloko, no? Yun, sayang din syempre ang pera kaya ako talaga concern ako sa mga kakilala ko na bakit yun pa yung naano mo na effects minsan kasi nagloloko. May tatlo tayong sa pagbili ng mga effects ng mga katsa. Kumbaga yung tatlo na yun ay yung mga budget meal, no? Kung kaya nung budget may mga 5,500 below, no? Kumbaga mga nasa 1,000, 2,000 or 3,000, 4,000 or 5,000 pa man yan. Then pag middle range naman, okay, mga nasa 6K, 10,000, no? Pero pag yung mga mamahali na yun, like mga 20,000 pataas, baka mga branded na mga effects yun, or kumbaga mga magagandang quality na yun ng mga kutsa. Syempre, hindi natin basta-basta mabibili yung mga ganong presyo ng mga effects, no? Dahil syempre, mamahalin yun, mga branded yun. So ano yung mga mabibigay kong tips sa pagbili ng mga budget meal na guitar effects? Ito yung based on my opinion at ito yung kumbaga gusto ko lang talaga na maisabi sa inyo para sure na sure kayo sa pagbili ng mga guitar effects. So tip number 1 ay yung budget. So kung ang budget mo ay mga nasa 3,000 lamang ay makakabili ka na ng 2 pedals nun. Kung ang budget mo naman mga nasa 4,000 or 5,000 hanggang sa 10,000 pero budget meal lang yung effects na bibilin mo, makakabili ka na ng mga nasa 5 or 6 or 8 pedals no mga katsa. So like example dito sa mga pedals ko na ito. So yung iba dito ay binigay na sa akin like yung tuner, yellow compressor at yung clear boost. Pero itong yung Sony Kick Levitate, yung Joyo Vision, yung J-Craft LTX Drive, yung Pure Sky Overdrive, yung at kasama na rin dyan yung Mosky na isolated na power supply ay gumastos ako dito na sa halagang 15,750 or 15,700. Akalain mo yun mga katsa. Utay ko lang siya binili. Kumbaga isa-isa ko lang siyang binili basta't may maipon lang ako ng mga katsa. Samahan mo pa yung mga patch cables dyan ng mga katsa. Gulping mahal din. No? Akalain mo yun. Siyempre ay nag-invest ako sa mga magagandang quality na patch cable. And samahan mo pa itong pedal board kayo nito na binili ko kay Kuya Tiano Montelano na nasa halagang 300 kasi DIY lang ito. Gawa lang siya ng mga katsa. Napakabigat na nga itong aking pedals na ito ng mga katsa. Akalain mo yun. No? Pero at least nakabuo ako ng sarili kong rig na which is mga budget meal naman mga katsa at maganda yung quality ng mga pedals na ginagamit ko. Hindi ko naman sa pinagmamayabang ko baga sinishare ko lang sa inyo ng mga katsa. Then tip number 2 naman ay alamin mo muna yung specifications ng pedal sa bibilin mo. Kumbaga ay copy siya nung sa mga sikat na mga guitar effects
no, kung maganda ba yung quality niya, para at least alam natin yung mga specs ng pedals na gusto nating bilhin. Then tip number 3, kung alin man sa dalawa, kung brand new ba yung effects na bibilin mo or yung mga second hand na effects yung bibilin mo. Sa brand new, syempre, yun yung mga original price na which is makikita mo sa Lazada, sa Shopee, or sa mga guitar store na which is yun yung presyo. Pero kapag mga second hand yan, like example, yung isang pedal na sa halagang 1,999 na yung which is yung original price, then nung binebenta na nung may-ari na kumbaga nasawa na siya sa pedal, pagbenta niya ng 1.5, at least makakatipid ka pa ng mga katya. Tip number 4 naman ng mga katya, maraming nalilito kung ano man dun sa dalawa, kung analog pedals or kung multi-effects, no? Pag analog pedals, no, kumbaga utay-utay ka pa sa pagbili niya, no, mga katya. No, kasi syempre, like example nga, kaganina, 3,000 lamang yung budget mo. So, 2 pedals lamang yung mabibili mo doon. No? Pero kapag multi-effects yung bibilin mo, like example nitong multi-effects ko na ginamit ko, nagagamit ko siya, meron ng mga kasamang mga delay, mga reverb, may mga drive pedals na kumbaga mga naka-preset na ng mga katya. Ang Tank G na by M-Wave, no? Nandun na lahat yung mga effects na yun, no? Which is mga multi-effects. Tip number 5, kung analog pedals yung bibilin mo, ano yung uunahin mo? Para sa akin, kunwari 3,000 lamang yung budget mo, ang unahin mo na bilhin which is drive pedals, no? Napakahalaga nun. Kung alin man dun sa dalawa, kung distortion or overdrive. Pero I suggest na mas bilhin mo yung distortion kasi all around na yun, mga katya. Magagamit mo na rin siya sa pag-rhythm and sa pag-lead. Kapag doon sa isang pedal naman, delay or reverb, kumbaga, 2 effects ay nasa isang pedal na. Like example doon sa Sonic Kick Levitate, no, kumbaga nandun na yung reverb and delay sa isang pedal, no. Mas maganda na rin yun, mga katya. Pero kung pera mo, mga nasa 5,000 or 6,000, makakabili ka na ng mga ibang effects. Like example, distortion, overdrive, delay and reverb. Siyempre, dagdagin mo pa yung patch cable at yung daisy chain at yung power adapter, no, para gumana yung effects mo. Hindi gagana kasi yung effects mo kapag walang power supply. Kung multi-effects lang yung bibilin mo, syempre, kailangan mo rin ng power adapter. Like doon sa M-Wave na Tank G, kumbaga ina-charge na lamang yun, no. Tip number 6 naman, dapat matesting mo muna yung pedals kung gumagana ba or hindi. Like example, pumunta ka sa mga guitar store, no, doon ka bibili ng mga budget meal mo na mga effects, no. So, dapat matry mo siya. Pero kung may mga something na may damage, syempre, mapapalitan mo rin siya. Paano naman sa malayo ka sa mga guitar store, like example, nasa probinsya ka, suggest na, syempre, may Lazada at may Shopee naman, may mapapagkatiwalaan naman dyan. Alamin mo muna yung reviews nung sa pedals, kung maayos ba yung product na dumating sa iyo. Tip number 7, kung bibili tayo ng mga pedals, kung yung nagbebenta ay totoo o hindi. Kunwari, pinenta sa'yo yung pedal, tapos nung natesting mo siya, okay siya. Pero nung pag-uwi mo, nagluloko na pala, or kumbaga may something na may damage na pala dun sa effects mo na yun or sa pedal mo. So talagang mahirap na mangyari yung ganun ng mga katya. Lalo na yung mga nagbebenta ng mga guitar effects or guitar pedals dun sa Facebook, or kumbaga yung sa Lazada or sa Shopee. Titingnan natin kung mapapagkatiwalaan ba, kung may mga reviews, maayos ba, basta yun, alamin mo na natin yun para hindi nasasayang yung pera natin. Yung last na tip na aking gustong isabi sa inyo, alamin mo muna yung kuryente ng pedal, no. May mga bubibili ng mga guitar pedals na yung kuryente ay minsan ay naglolokong hanggang sa masira yung pedals, no. Kahit yung mga decharge na mga guitar pedals, syempre kuryente rin yan, no, mga katya. Lagi nating i-sure yung kuryente nung mga pedals natin kasi hindi pare-parehas ang voltahe or yung mga milliamps ng mga pedals natin, mga katya. Kahit sabihin man natin na 9 volts pa man yan or 300 milliamps pa man yan, so yun lamang yung mga ina-assure ko pagdating sa kuryente ng mga pedals natin, mga katya. So yun lang naman yung mga mabibigay kong tips sa inyo. Kung ano man yung mga nalimutan ko, ay comment nyo na lamang dito ng mga katya.